Ikaw kaya yan na yun? Ikaw yan. Ano bang pinag-alita niyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang. May mga... Oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yun kanina. Okay. Maaaring ideklarang persona non grata sa Coron, Palawan ang mga social media personalities na sina Rendon Labador at Jose Maritenga Moratan, kilala rin bilang Rosmar, dahil sa kanilang pakikilahok sa isang komprontasyon sa mga tauhan ng alkalde, ayon sa isa sa mga miyembro ng Konseho ng Bayan ng Coron. Si John Patrick Reyes, miyembro ng Konseho ng Bayan ng Coron, ay nag-draft ng resolusyon sa isang Facebook post na nagdedeklara sa dalawang personalidad bilang persona non grata, na inaasahang maaprubahan pagkatapos ng regular na sesyon sa Hunyo 24. Resolved, as it is hereby resolved, to declare Rendon Labador, Rosemary Tan Pamulaklakin aka Rosmar and Marky Tan as persona non grata in the municipality of Coron, Palawan for their disrespectful behavior, negative publicity, incitement to conflict, and violation of Republic Act No. 10951, also known as the Property and Damage Penalty Adjustment Act, Article 153 of the Revised Penal Code, and Republic Act No. 11313, also known as the Safe Spaces Act, Bawal Bastos Law, ayon sa draft ng resolusyon. Ayon sa draft ng resolusyon, ang mga aksyon ni Labador ay inilarawan bilang disrespectful, inappropriate, and a blatant disregard for proper decorum. Dagdag pa nito na ang mga vloggers ay nagdulot ng hindi nararapat na distress at kahihiyan sa tauhan ng alkalde at nakitang negatibong refleksyon sa opisina na kanyang kinakatawan. Ang pagdedeklara ng isang individual bilang persona non grata ay nangangahulugang hindi sila tinatanggap sa isang partikular na lugar. Gayunpaman, ang resolusyon ay hindi legal na maipapatupad at hindi nagbabawal sa isang tao na pumasok sa lugar kung saan sila idineklarang persona non grata. Nagsimula ang isyu ng pumunta ang mga personalidad sa opisina ni Coron Mayor Marjo Reyes upang magreklamo tungkol sa isang komento na natanggap online mula kay Joe Cayabyab Trinidad, isa sa mga tauhan ng alkalde. Hinarap ni Labador at Rosmar si Trinidad na inakusahan sila sa pamamagitan ng isang komento sa Facebook ng pagsasamantala sa mga tao sa Coron para sa kanilang blog sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-organisa upang tumulong sa mga lokal sa pamimigay ng mga grocery packages at diumano'y pagpapalakas ng turismo sa lugar. Dapat tandaan na si Trinidad ay nag-post ng komento sa kanyang personal na Facebook account at hindi sa opisyal na website ng lokal na pamahalaan. Sa mga video na kumakalat sa social media, makikitang sumisigaw at nagtuturo si Labador kay Trinidad na nanatiling kalmado sa kanyang tugon. Sa huli, napilit ni Labador at Rosmar si Trinidad na maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad na naitala rin sa video. Kaya nga ngayon, ikaw ang gano'n ka sa mga ugali mo. Ano yung mga taga-kalawal ganyan umaasa ng lagay sa munisipyo? Grabe kayo. Sa isa pang post sa Facebook, sinabi ng opisina ng alkalde ng Coron na inatasan ni Reyes ang isang investigasyon sa insidente. Binigyang diin ng punong bayan na hindi siya nasiyahan sa naganap na insidente sa kanyang opisina lalo na't wala siya sa lugar ng mga oras na iyon ayon sa pahayag ng opisina ng alkalde. Inatasan niya ang nasabing departamento na ikalap ang lahat ng mga dokumento, opisyal na mga reklamo at mga viral videos para sa mga susunod na hakbangin at aksyon na gagawin, dagdag nito. Sa karagdagang update tumutok lang po sa ating channel Balitaktakan Pinoy PH. Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. Oh, ba't ganun? Alam mo naman, di ba, kailangan mag-coordinate dito bago namin gawin yun. Okay. Kaya kumuha kami mag-assist. Ba't una namin bigyan yung mag-assist? Eh, para sa mga kapag-bahay, hindi ba, naglilingkod ka rito, di ba?